Ayun, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat at manigong bagong taon po sa lahat ng mga aktibong nanonood at nakikinig ng ating programa ngayong araw. Ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules. Samahan niyo ako sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Mabuhay po ang mga mag-aaral at mga kaguruan sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po ang mga magulang na laging gumagabay sa kanilang mga anak. Ako po si Tutor Eric, ang inyong kasama sa pagtuklas ng kaalaman sa asignaturang Pilipino. Lagi niyo po kaming nakakasama ni Tutor Ryan tuwing araw po ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Ngayon po ay hindi po natin makakasama si Tutor Ryan dahil kasalukuyan po siyang nasa banig ng karamdaman. Ayan, kung naririnig mo kami ngayon, Tutor Ryan, isang panalangin po ang iaalay po namin sa inyo para po sa inyong agarang paggaling. Ayan, magpagaling po kayo, Tutor Ryan, at alam kong namimiss kayo nung mga mag-aaral sa ikasyam na baitang sa buong Pilipinas na laging nakasubaybay sa ating Itulay online tutorial tuwing araw ng Miyerkules. At sasamantalihin ko din po ang pagkakataong ito upang batiin ang ating Itulay online tutorial ng happy first anniversary. Ayan, samahan niyo po akong alayan yung Itulay online tutorial ng isang virtual club para sa pagsapit nito sa kanyang unang anibersaryo. Ayan, magandang hapon sa iyo, Marie Chris Lansen Cayago. Gayon din si Shane De La Cruz mula sa Luis P. Gomez Diamantina National High School from Cabanatuan, Isabela. Si Visitasyon Guyod Furuk, si Kerubin Gabriel Villamor, magandang hapon din sa iyo from SDO Quezon City, Novaliches High School. Kahit hindi mo isulat yung iyong paaralan dito ay alam naming lagi kang aktibong nanonood at nakikinig. Gayon din kay Gremar Valiente, magandang hapon. Christine Rivera, kay Prince Albao mula sa Luis P. Gomez Diamantina National High School from SDO Isabela. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat din kay Robin Gabriel Villamor sa iyong pagbati sa pagsapit ng Itulay online tutorial sa kanyang unang anibersaryo. Ayan. Tayo po ngayon ay live. Lagi po tayong live na napanonood sa DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo FB page. Naway saan man panig ng bansa ay maayos ninyong napakikinggan at napanonood ang live natin ngayong hapon. Gusto ko rin pong lubusin ang pagkakataong ito upang i-shout out ang aming Schools Division Superintendent from SDO Caloocan, si Dr. Nerissa L. Losaria. Magandang hapon sa iyo. Dr. Nerissa L. Losaria. Gayon din ang mga guro mula sa Bagumbong High School sa North District 4A ng North Caloocan at sa mahal naming punong guro, si Ginoong Noel G. Kibuyin, lalong-lalo na po sa puno ng kagawarang Pilipino na si Ginang Emma Pastrana. Magandang hapon po sa inyong lahat, pati po sa buong Departamento ng Pilipino ng aming sintang paaralan. Ayan, magandang hapon sa iyo, Realin A. Liarde, na nanonood mula sa Ocampo National High School, Region 5. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa panitikang Asyano na dula. Ngayon po ay nasa ika-6 na linggo na po tayo ng ikalawang quarter. Tunay na napakabilis ng araw at panahon. Ayan. Yan. Alam kong ang tawag ko sa inyo ngayon ay hindi lang ngayon kundi siguro sa pagtatapos ng ating Itulay online tutorial ngayong uh, school year ay Lodi. Lodi dahil lagi niyong matagumpay na naisa sa katuparan ang mga gawain kaugnay ng ating ikalimang aralin ngayong ikalawang quarter. Ayan, lagi niyo namang naitatawid o lagi ninyong naisa sa katuparan yung mga binibigay naming mga aktibidad na galing sa ating mga module na ginagamit.
Ayan, sa pagtatapos na session na ito po yung tiyak na layunin. Nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang dialogo, pag-uusap. Nasusuri ang binasang dula batay sa pagkabuo at mga elemento nito na ipaghahambing ang mga napanood na dula batay sa mga katangian at elemento nito. Maraming salamat din sa SDO Coronadal City para sa ating sanggunian ngayong araw. Magandang hapon sa iyo, Syra Suguitan, Marie Chris Lamsel Cayago, Jemima Lidan Cabero at si Miss Janice from Doña Magdalena H. Gafud High School, Etchague West, Isabela. Ayan. Ayan. Handa na ba kayo mga Lodi? Alam kong handa na kayo. Hawakan ninyo ang inyong mga module at panulat at magsisimula na po tayo sa ating panimulang pagtataya. Para sa ating panimulang pagtataya, piliin ang titik ng tamang sagot. Okay lang po na magkamali dahil ito ay panimulang pagtataya pa lamang. I-type lang ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Ulitin ko, i-type po ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Ito yung unang tanong. Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Alin ang maaaring tagpuan sa pangungusap? A. Madilim na kalangitan. B. Magiting na mandirigma. C. Takbo ng kapalaran. O D. Makipot na piitan. Alin ang maaaring tagpuan? O saan kaya naganap yung kwento? Tagpuan sa pangungusap. Sabi ni Giselle Banico, ang tamang sagot daw ay D. Ni Syra Suguitan, ang tamang sagot ay letter D daw. Isabela May de la Cruz, D din. Graymar Valiente, D. Maraming salamat sa inyong aktibong pagsagot sa ating mga katanungan. I-reveal na natin ang tamang sagot dito sa unang katanungan. Ang tamang sagot ay letrang D. Ayan, isang virtual clap para sa mga mag-aaral na nakakuha ng tamang kasagutan. Ayan, makipot na piitan ang tagpuan na nakapaloob sa binasa nating pangungusap. Kalawang katanungan, ang mag-amang Dan at Danilo ay masayang naglakbay pa uwi sa kanilang dampa o yung parang bahay kubo sa malayong nayon ng Mabini. Ang nakasalungguhit na mga salita ay tumutukoy sa blank ng isang teksto. A. Banghay. B. Tagpuan. C. Script. O letter D. Tauhan. Binabasa ko pa lang yung tanong sa ikalawa ay meron ng mga sagot si Kerubin, Syra at Gremar. Ang sagot nila ay letter D daw. O letrang D. Sabi din ni Isabela May de la Cruz at Marie Chris Lamsel Cayago, letter D. Kaya hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ano kaya ang tamang kasagutan? Sa ikalawang tanong, si Dan at Danilo ay mga tauhan ng isang teksto. Ayan, magaling. Isang virtual clap ulit para sa mga mag-aaral na nakakuha ng tamang kasagutan. Para sa ikatlong katanungan, masayang namamasyal ang munting binibini sa malawak na parang kung saan napapalibutan ng malaparaisong tanawin. Ang maaaring tauhan sa pangungusap ay A. Masayang namamasyal. B. Malawak na parang. C. Munting binibini. O letter D. Malaparaisong tanawin. Ano kaya ang maaaring tauhan sa binasa kong pangungusap? Sabi ni Syra, Isabela May de la Cruz at Gremar Valiente, ang tamang sagot daw ay letrang C. Abangan pa natin yung iba. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, letrang C, at ni Tamika Nohea M. Betito, ni Angel Laika Ramirez at ni Xavier Naldo. Lahat sila ang sagot ay letrang C. Tignan natin kung tama ang inyong sagot.
Ayun, ang tamang sagot ay ang munting binibini na sa letrang C. Ayan daw yung tauhan sa pangungusap na ating binasa. Para sa huling katanungan sa ating panimulang pagtataya, ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng iyong buhay, gayon din sa isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang buhay at ekonomiya. Ang teksto ay pumapaksa tungkol sa A. Pagbabago sa ekonomiya, B. Pagkakalugmok sa kahirapan, C. Pagtatapos ng matibay at mataas na edukasyon, o D. Paghahangad ng masagana at marangal na buhay. Napakabilis talaga ni Syra Suguitan sa ni Gremar Valiente. Talagang binabasa ko pa yung tanong ay meron na silang sagot sa pang-apat na katanungan. At ang kanilang sagot, si Syra letter A, si Gremar D, si Kerubin Gabriel Villamor D. Ayan, na iba-iba na. Tignan natin kung sino yung nakakuha ng tamang sagot. Si Isabela May de la Cruz ay D din. Si Tamika Nohea M. Betito, C. Tignan natin kung alin ang tamang sasagutan. Ang tamang sagot ay letrang D, paghahangad ng masagana at marangal na buhay. Ayan, maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Isang virtual clap ulit. Talaga namang napakahuhusay inyo at alam kong handang-handa na kayo sa ating panibagong aralin ngayong linggo. Pero bago ang lahat, ano ba yung tinalakay natin nung nakaraang sesyon? Sa nakaraang sesyon, nakaraang taon na yon, 'di ba? Ano ba yung tinalakay natin noong nakaraang sesyon? Ang tinalakay natin ay tungkol sa maikling kwento. Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng panitikan. Ito ay isang maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahahalagang pangyayari or may mahalagang pangyayari. Ayan, talagang nakaabang si Kerubin. Ayan, bago yung maikling kwento, tinalakay natin yung talumpati. Ayan, talagang nakikinig si Kerubin Gabriel Villamor palagi sa ating talakayan dito sa Itulay Online Tutorial. Okay lang yon. Ayan. Ang maikling kwento din ay kinapupulutan ng magagandang asal o magagandang aral na dapat nating isinasabuhay sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay. Ayan, meron akong katanungan sa inyo pero kailangan ihanda ninyo yung ating comment section ha. Ito ay siguro i-type ninyo kung ano yung nasa puso ninyo. Gamitin nyo yung comment section. Meron lang akong konting katanungan. Ayan. Kayo ay grade 9 na ngayon at nasa ikasyam na baitang na kayo ngayon, kasalukuyan. Sa pagpili ng gusto mong kurso sa kolehiyo, ano ang nais mong masunod at bakit? A. Ang kursong gusto mo o nais mo? O letrang B, ang kursong nais ng inyong mga magulang o ang kursong nais ng magulang mo para sa iyo. Ayan, kailangan ko lang paliwanag ha. Sa pagpili ng gusto mong kurso sa kolehiyo, ano ang nais mong masunod at bakit? A, ang kursong nais mo o gusto mo, o letrang B, ang kursong nais ng magulang mo para sa'yo. Ayan, tignan natin. Alam kong matatatas yung mga utak ng mga kasalukuyang nanonood sa atin ngayon. Lalo-lalo na yung mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Alam ko, lagi kayong aktibong nanonood, nakikinig at nakikipag-participate sa ating talakayan tuwing araw ng Miyerkules. Ayan. Siguro medyo hinahabaan lang yung mga sagot o talagang ipinapaliwanag ng mga nanonood o yung mga mag-aaral ngayon kung ano yung kasagutan nila dito sa ating katanungan. Lester Buenaobra, magandang hapon sa'yo. Kay Penelope Kate Dawag. Ayan, sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, ako po ay nasa grade 7 po. Ang kursong nais ko po ay yung mismong nais ko o yung gusto mo. Gusto ni Kerubin dahil kung saan ako masaya
Ako mismo ang nakakaalam ng aking kakayahan. Ayan, may punto at may conviction yung sagot ni Kerubin Gabel Villamor. Siyempre, pipiliin niya yung kursong gusto niya dahil siya mismo sa sarili niya ang nakakaalam kung ano yung kanyang magagawa o kung ano yung kanyang kakayahan. Ayan, minsan lang medyo kailangan lang makialam. Hindi naman sa makialam pero magbigay lang ng komento at suggestion ang ating mga magulang dahil alam din nila o alam rin nila kung ano yung nararapat para sa atin. Ayan. Sabi ni Isabela May de la Cruz, ang kursong nais ko sapagkat alam ng magulang ko kung ano ang kaya kong kurso na gusto kong masunod. Pero hihingin ko pa rin tama ang kanilang opinyon at patnubay dahil alam kong mahal din naman ang mga bayarin. Siyempre, hindi pa rin tayo independent sa pagkakataong ito. Humihingi pa rin tayo ng patnubay at opinyon sa ating mga magulang dahil alam natin na alam nila ang nararapat para sa ating magandang kinabukasan. Ayan. Ang katanungang ito ay may kaugnayan sa tatalakayin natin ngayong araw na pinamagatang Ang Munting Pagsinta. Mula sa pelikula ni Sir J. Bordrov, hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Sumasalamin ang dulang ito sa kultura ng mga taga-Mongolia patungkol sa pakikipag-ayos sa mga lahing pinagkakautangan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga anak nito. May hinuha rin dito na ang mga Mongolian ay nagsasagawa ng pagpili ng magiging kabiyak at iniharap sa murang edad. Isa pa ay ang pakikipagkasundo ng mga magulang sa pag-iisang dibdib ng kanilang mga anak. May kaugnayan yung desisyon ng mga magulang dito sa ating tatalakayin ngayon. Yan, basahin natin, pero alamin muna natin kung sino yung mga tauhan sa dulang pinamagatang Ang Munting Pagsinta. Si Temujin, ang anak ni Yesugei na mula sa tribong Borjigin. Si Yesugei naman ang ama ni Temujin. At si Borte, isang dalaginding na taga-ibang tribo. Tagpuan. Saan naganap ang kwentong Ang Munting Pagsinta or ang dulang Ang Munting Pagsinta? Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimarimarim na piitan, selda o kulungan. Ito na yung buod. Makinig kayo mabuti. Humahanap ng mapapangasawa ng kanyang anak si Yesugei doon sa tribong Meritopang. Kaya naman ito ay atat na umalis. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, nakaramdam sila ng pagod at nagpahinga muna. Habang sila'y nagpapahinga, ginalugad ni Temujin, ang anak ni Yesugei, ang paligid at nakakita ng isang dampa kung saan naninirahan ang dalaginding na si Borte. Nabigla siya nang biglang bumagsak ang pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Noong una ay akala ni Borte na sila'y mga magnanakaw, subalit ay napahinahon niya siya ni Temujin. Nakinig na lamang si Borte sa kung ano ba talaga ang pakay ni Temujin. Nais kong pakasalan ka, biglang sabi ni Temujin. Dapat sana'y pupunta kami ni Ama sa tribong Merit upang makahanap ng mapapangasawa, subalit nagbago ang isip ko nang makita kita. Dagdag pa nito, na bata pa raw sila sa ngayon pero babalikan niya raw ito matapos ang 5 taon at pakakasalan para sila'y magsama habang buhay. Pagkatapos noon ay ipinakilala ni Temujin si Borte sa ama niya. Kahit na hindi iyon ang inaasahan ni Yesugei, wala na siyang magagawa kung siya na talaga ang pinili ni Temujin.
Kaya naman tinanggap na lang ni Yesugey ang desisyon ng anak niya at umasang magkakaroon ng masayang kinabukasan ang dalawa. Dito sa dulang ito na naig ang desisyon ng anak laban sa desisyon ng kanyang ama. Alam kong naunawaan ninyo ang akdang ating binasa. Ang akdang ating binasa na pinamagatang ang munting pagsinta ay isang akdang pampanitikan na tinatawag na dula. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dula? Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maaaring maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang dula ay isang uri ng panitikan na ang pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan. Mauunawaan at matututuhan ng isang manunuri ng panitikan ang ukol sa isang dula sa pamamagitan ng panonood. Sa pamamagitan din ng tula, binibigyang interpretasyon natin ang ating pamumuhay, kaugalian, tradisyon, paniniwala, at maging ang politika. Lalong-lalo na sa ating bansa, ang bansang Pilipinas, na mayaman sa kultura at tradisyon. Samantalang, bahagi ng panitikang Filipino ang dula. Bilang isang panitikan, ito ay paraan ng maihalintulad ang mga pangyayari sa tunay na buhay na ibinibigay ng mga tauhan sa entablado o ginaganapan ng mga tauhan sa entablado. Ito ay parang refleksyon lamang sa tunay na nangyayari sa totoong buhay. Ano-ano ang bahagi ng dula? Una, yugto. Nahahati ang mga dula sa iba't ibang yugto depende sa haba nito. May mga dulang may iisang yugto na kung saan nagaganap ang dula sa isang lugar at pangyayari lamang. Halimbawa, ang pagtatapos ng pag-uusap ng mag-amang Yesugey at Temujin. Yan. Yung pagtatapos ng pag-uusap ng mag-amang si Yesugey at Temujin ay isang halimbawa ng isang yugto sa binasa nating dula. Nahahati ang dula sa iba't ibang yugto, depende sa haba nito. At yung isang yugto, merong nakalakip na isang lugar at isang pangyayari lamang. So, pwede magkaroon ng iba't ibang yugto, depende sa haba ng dulang binabasa. Eksena ang bumubuo sa isang yugto. Sa madaling sabi o sa madaling salita, ito ay isang pangyayari sa isang lugar sa isang panahon. Ito rin ay maituturing na paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhang gumaganap sa dula. Halimbawa, ang pagdidiskusyon o pag-uusap ng mag-amang Yesugey at Temujin hinggil sa pag-aasawa habang papaalis. Ayun, yung eksena. Para naman sa tagpo, ang pagpapalit o ang iba't ibang tagpuan kung saan nangyayari. Ayan, tagpuan na pinangyarihan ng mga pangyayari sa dula. Halimbawa, mapapadpad si Temujin sa isang dampa o sa parang isang bahay kubo kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Ayan, tagpo. Ang pagpapalit o iba't ibang tagpuan o kung saan naganap at kung kailan naganap ang kwento na tagpuan na pinangyarihan ng mga pangyayari sa dula. Alamin naman natin ang mga elemento ng dula. Ayan. Sa script, alam kong madalas niyong naririnig yung script lalo na kapag meron kayo mga role-playing nung face-to-face pa tayo sa inyong mga paaralan. Sa script nakasulat ang detalyadong dialogo ng mga tauhan na nagbibigay kulay sa isang dula. Para kay Ricky Lee, ang isang epektibong script ay iyong bumubuhay sa imahinasyon at dumadaos-dos sa kaibuturan ng kanyang mambabasa, manonood at maging nanggaganap nito. Nakalagay rin sa mga script ng dula ang mga teknikal na nakakailanganin at kahingian ng isang dula.
Ngayon, doon natin makikita kung ano yung mga dialogo na binibitawan na talaga namang tumatagos sa puso ng mga manonood at mga mambabasa o mga nakikinig sa dulang kanilang natutunghayan. Ayan. Dito rin natin makikita yung mga teknikal na kakailanganin sa dula at kung papaano minsan yung mga gumaganap sa isang dula ay talaga namang napakagagaling. Kasi minsan kahit wala sa script, nakakagawa sila ng paraan para mag-adlib. Pero yung pag-a-adlib na ginagawa nila ay talaga namang tagos pa rin sa puso ng mga nanonood o hindi umaalis sa paksa na dapat talakayin. Ayan, gano'n kagagaling yung mga aktor o yung mga dialogo, yung mga tauhan na nagbibitiw o nagsasabi ng mga dialogo na nakasulat sa script. Ano pa ang mga elemento ng dula? Ang banghay, dito natin makikita yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ba ay nangyari sa simula ng dula, sa gitna, o sa wakas? Ang mga gumaganap, karakter o aktor ay isa ring mahalagang elemento ng dula. Sila ang nagbibigay buhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin o emosyon. Minsan sila ay umiiyak para ipakita ang galit, puot, panghihinayang. Minsan sila naman yung tumatawa at humahalakhak ng malakas para maiparating sa mga nanonood na talagang sila ay masayang masaya. Sila ang pinapanood ng tauhan sa dula. Sila ang pinapanood na tauhan sa dula ang nagsasabuhay sa script ng dula. Sila yung bumabasa ng mga dialogo na nakasulat sa script at sila yung nagbibigay buhay. Sila yung nagpaparating ng emosyon at kanilang masidhing damdamin para maramdaman rin ng mga nanonood kung ano yung nais nilang iparating na damdamin. Ayan. Sumunod, tanghalan. Anumang lugar na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula. Maaring ito ay entablado, maaring ito ay kalye at iba pa. Pero kadalasan ang dula ay itinatanghal sa isang entablado. Minsan naman sa kalye o depende sa pag-uusapan. Ayan. O sa ipinasya. Ang direktor naman ang nagbibigay ng pagpapakahulugan sa isang script. Parang ito yung pinaka-leader sa isang dula. Ito rin ang nagpapasya sa itsura ng tagpuan, damit ng mga tauhan, hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan sa script. Ayan, sila yung nagko-control. Sila yung nakakaalam kung ano ba yung dapat sa tagpuang ito, ano ba yung dapat na itsura, ano ba yung itsura o ano bang isusuot na damit ng mga tauhan at yung paraan ng kanilang pagbibitiw ng mga dialogo para talaga namang tagos sa puso ng mga nanonood at nakikinig at maramdaman nila kung ano yung mensaheng nais iparating ng mga tauhan sa dula. Manonood, ang siyang nagbibigay reaksyon sa mga damdaming ipinahihiwatig ng isang dula. Ayan. Pumunta na tayo sa ating talakayan tungkol sa gramatika. Meron tayong mga tinatawag na pantulong sa paghahambing. Sa paghahambing, meron tayong dalawang uri. Ang unang uri ay ang paghahambing na magkatulad at ang ikalawang uri ng paghahambing ay ang paghahambing na di magkatulad. Magkatulad ang una, ang ikalawa ay di magkatulad. Ano ang pagkakaiba ng dalawang uri ng paghahambing? Simulan natin ang paghahambing na magkatulad. Nandyan na yung pinaka-keyword, magkatulad. Ibig sabihin, ay paghahambing sa dalawang bagay na may parehong antas, parehong katangian, anyo o katayuan. Halimbawa ng inihahambing na magkatulad ay mga kambal o mga pare-parehong lugar na maunlad. May mga panandang ginagamit sa paghahambing na magkatulad gaya ng mga sumusunod na halimbawa. Sa paghahambing na magkatulad, parehas lamang ang kanilang antas, ibig sabihin walang nakahihigit.
Ang mga halimbawa, magkasintangos ang ilong ng kambal na sina Maria at Marita. Ibig sabihin parehas matangos ang ilong ni Maria at Marita. Ayun, magkasin. Ayun yung makikita natin na salita o mga katagang ginagamit sa paghahambing na magkatulad. Ikalawa, kawangis ng bulaklak na sampagita ang hinhin at yumi ni Isabel. Inihalin tulad sa isang sampagita yung hinhin at yumi ni Isabel. Sintangkad, ibig sabihin parehas ng taas o parehas ng tangkad. Sintangkad ng aming pintuan ang tatay ni Eman. Yun po ang paghahambing na magkatulad. Parehas na antas, parehas na katangian, at meron tayong makikita mga katagang magkasin, sing, ka. Ayan, sabi ni Kerubin Gabriel Villamor. Maraming salamat. Pag sinabi naman nating paghahambing na di magkatulad ay ang paghahambing kung saan dalawang bagay na may iba't ibang katangian, anyo o katayuan. Maaari ring ihambing na di magkatulad ang kambal na may iba't ibang katangian o anyo. May mga panandarin ginagamit sa paghahambing na di magkatulad gaya ng mga sumusunod na halimbawa. Kung sa magkatulad kanina ay parehas ang antas, parehas ang paglalarawan, parehas ang ugali, ganon. Dito naman magkaiba. Ano ang halimbawa? Di hamak na mas matatalino ang mga batang kumakain ng gulay kaysa mga batang pihikan sa pagkain. Ibig sabihin, mas matalino raw yung mga kumakain ng gulay kumpara sa mga batang pihikan o mapili sa pagkain. Yan, ang ginamit natin mga salita at kataga ay di hamak o mas nakahihigit. Kalawa, di gaanong matamis ang niluto mong cake ngayon kumpara sa cake na ginawa mo kahapon. Ayan, hindi gaano. Ibig sabihin, mas matamis yung niluto na cake niya kahapon. Mas matangos ang ilong ni Maria kaysa ilong ng kakambal niyang si Marta. Ayan. Pinaghambing yung ilong ni Maria at Marta at base sa pangungusap na ito, mas matangos daw yung ilong ni Maria kaysa kay Marta. Ayan, batid kong nauunawaan na ninyo lahat ang impormasyon tungkol sa ating aralin. Tiyak kong masasagot nyo ng buong husay ang mga susunod na gawain. Alam kong handang-handa na rin kayo. Ayan, para sa ating pangwakas na pagtataya, basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap at piliin ang tamang letra na tumutukoy sa tumpak na kasagutan. I-type lamang ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo. Suriin ang dialogo at tukuyin kung anong bahagi ito ng dula. Pag-uusap ni Borte at Temujin. Borte, anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Temujin, di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasal na tayo. Ito ba ay tagpo, yugto, banghay, o eksena? Ayun. Sige, antayin natin yung mga kasagutan ng ating mga mag-aaral sa ikasyam na baitang na kasalukuyang nanonood sa atin ngayong pagkakataon na ito. Ayan, tingnan natin kung ano yung tamang sagot. Yan, ang tamang sagot ay B. Ayan, yugto. Yan, sunod tayo. Yes, okay. Ganang desidido ka na, sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya dito. Okay lang ba sa'yo? Opo, sabi ni Borte. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia.
Ito ba'y tagpo, yugto, banghay, o eksena? 10 segundo. Ayan. Ang tamang sagot sa ating ikalawang katanungan ay, ito ay eksena. Yan. Ikatlong katanungan. Ano ang tawag sa katumbas ng salaysay o pagsasaayos ng dula ng mandudula o playwright? Ito ba ay banghay, paksa, kilos, o tanghal? Katumbas ng salaysay o pagsasaayos ng mga bahagi ng dula. Pagsasaayos ng dula ng mandudula o playwright. Ano kaya ang tamang sagot dito? 10 segundo. Ang tamang sagot ay letrang A, banghay. Ayun, tama yung sagot ni Kerubin Gabriel at ni Isabella May at ni Xavier Naldo at ni Tamika Nohea M. Betito. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Apat na katanungan, ano ang tawag sa pinakakaluluwa ng isang dula? A, banghay, B, paksa, C, kilos, o D, tanghal? 10 segundo. Ano raw ang tawag sa pinakakaluluwa ng isang dula? Ang tamang sagot ay letrang B. Tama si Xavier Naldo. Script ang pinakakaluluwa ng isang dula dahil doon natin makikita yung mga binibitawang mga salita, mga pangungusap ng ating mga aktor o mga gumaganap. Para sa ating huling katanungan, napakalambing umawit ni Mary Chris di katulad ng kanyang kapatid na parang laging galit pag kumakanta. Rakista kasi ang kapatid ni Mary Chris, ito ba'y paghahambing na magkatulad o paghahambing na di magkatulad? 10 segundo. Ayun. Ang tamang sagot sa ating ikalimang katanungan ay letrang B, paghahambing na di magkatulad dahil gumamit ng kataga na di katulad. Ayan, ibig sabihin, mas malambing na umawit si Mary Chris kumpara sa kanyang kapatid kasi nga yung kapatid niya ay rakista. Tama yung mga kasagutan nitong mga nakikita ko dito, si Marian Pai Castillo, si Isabella, si Kerubin. Ayan, may paliwanag pa kasi meron pong salitang di katulad. Ayan. Ayan, isang virtual clap nga po para sa mga aktibong nanood at nakinig ng ating talakayan ngayong araw at alam kong matagumpay ninyong nasagot ang ating mga gawain ngayong araw na ito. Para sa inyong takdang gawain, magbanggit ng dalawang dula, dulang nabasa o napanood at paghambingin ang mga elemento nito sa tulong ng mga pang-ugnay, isulat ang inyong sagot sa chart ng paghahambing. Dito natin ikukumpara o pagkukumparahin yung dalawang dulang ating nabasa o ating napanood. Ito yung mga makikita natin dito yung mga elemento ng dula: script, actor, tanghalan, director at manonood. Yan. Ilagay rin ninyo yung pamagat ng dulang inyong napanood o inyong nabasa. Gagawa lang kayo ng comparison o pagkukumparahin nyo lang yung script, actor, tanghalan, director at manonood nung dalawang napanood o nabasa ninyong dula. Maraming salamat, Isabella, sa iyong virtual clap. Yan.
Para sa inyong mga kasagutan sa ating takdang gawain, sagot mo, i-share mo. I-post lamang ang inyong mga sagot sa Facebook at gamitin ang hashtag Filipino9, hashtag Itulay Level Up, at hashtag Tutor Rai at Eric. Magpagaling ka na, Tutor Rai. Kailangan ka ng mga mag-aaral natin sa ikasyam na baitang at namimiss ka na nila, alam ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Muli po, ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Para sa inyong mga komento at suhestyon, mag-email lamang po sa edtech@deped.gov.ph o scan lamang ang ating QR code na nakikita sa ating mga screen ngayon. Susunod po nating matutunghayan ay ang mga magagaling na tutor ng Filipino ng ikasampung baitang o Filipino 10, si Tutor Pam from SDO Caloocan, nauutal na ako, at si Tutor Donna mula sa SDO Las Piñas. Maraming salamat sa inyo mga mag-aaral ng ikasyam na baitang. Muli po, ako po si Tutor Eric na nagsasabi sa asignaturang Pilipino, kami ang karamay nyo. Paalam at manigong bagong taon. Happy anniversary po sa Itulay.